There are two kinds of starting this business. Some of people na nag-start ng negosyo, yung nag-start lang kasi gusto ko ma-start na ito yung target market ko eh. Mayroon namang ibang negosyante, ano po ba yung maganda sa starting? Starting mo pero ang target goal mo nandito. Ang totoo niyan, boss, the more na mas maraming nandun, the more na mas maraming customer na pupunta. Nasa serbisyo yan, boss. Service is the key, boss. Ganyan ang negosyante, boss. Think always positive. Paggawa po ng poso or deep well, hindi po kasi lahat ng driller ay may data doon sa pinagagawa natin. So, everybody starts on the humble beginning. Hindi naman tayo pinanganak na may itong kutsara, boss eh. Anyway, yes sir. Alin dito sa dalawa, yung ano dito, parang... Lahat yan okay, pero the problem is hindi yan purified. Kung gusto magbenta ng purified ice, iba yon, ibang makina yon. So yaluhan ang gusto mong itayo. Okay. Hindi yan purified filtered ice yung gusto mong mangyari. Hindi po yan yung pag purified kasi walang residue, wala po siyang lumulutang-lutang after matunaw kasi pure water. Mas matagal siyang malusaw kasi pure water lang siya. Wala siyang masyadong oxygen. Ayun yung makikita mo na clear ice. Yun. Pag filtered, sometimes you see it color white kasi meron siyang minerals na nandun. So, minsan kapag ka nalusaw, merong mga residue na lumulutang sa tubig. Yung tubig po kasi minsan nakakalusot pa rin po sa filtration na ganyan yung residue na yun. So yun yung makikita mong latak. Minsan sa lalagyan. Yun naman difference. Tapos sa lasa. Siyempre mas enhance yung lasa ng pure compare mo sa filtered. Parang ano yun, sir. Kapag ka nawasa yung water source mo, sometimes you will taste the parang swimming pool iniinom mo. Pag naman po deep well, sometimes may kalawang. Kagaya ng binanggit mo, sir. There are two kinds of starting this business. Some of people na nag-start ng negosyo, yung nag-start lang kasi gusto ko ma-start na ito yung target market ko eh. Mayroon namang ibang negosyante, ano po ba yung maganda sa starting? Starting mo pero ang target goal mo nandito. So, ang tatanungin mo, siyempre, hindi ko naman ma-reach yung meron ako ngayon kung hanggang dito yung goal ko, di ba? Gusto ko top quality. I never expect na to be the number one manufacturer. Basta ang goal mo, bigay mo yung the best mo, bigay mo yung makakaya mo. Kung kaya mong ibigay yung top quality, edi syempre, I will recommend yung isa. Kasi we have two kinds of ice filter ice machines eh. The ice machine, power series namin, that is only 1.150 million. The Max series naman po is medyo mahal pero lahat ng top quality nandyan. Tingnan mo yung difference ng 5x4. Yung package 4 namin is only 250,000, 260. Tama ba? The package 5 is magdagdag ka lang ng 30,000, you will get the 280,000, di ba? So, konting difference lang, twice capacity. Meron talaga, boss. Magtanim ay di biro. Yung mga restaurant, hotel, sinasabi nyo kanina, may mga client kami gano'n. Kapag restaurant kasi, they don't require us one tonner. Pero nag-uusapan natin, boss, negosyo. Di ba? Negosyo yan eh. So, kailangan mo malaki. Maraming supply. Ang mga restaurant usually umaabot lang ng mga 3 hanggang 500 kilo. So, yan lang kinukuha nila yung ganyan, no? Yan. Kalahating tonelada po kayang gawin yan. 500 kilos, okay na sa kanila yon. Ako, may restaurant din ako. Kaya na ako sa 200 kilos per day. Kasi maliit lang naman yung resto ko. Hindi naman ganun kalaki. Depende sa laki ng restaurant. Thank you. Timo, shout out sa aking sariling coffee shop. Di ba? Landscape yan. Pero, nagko-costing naman kami nun, matagal nga lang, 3 months. Yung pyesa, yung cube namin, may ganito kalaki, may ganyan kalaki. Pakita mo yung actual. Parang lahat ng bahay doon, sa amin doon, may sariling dito. Walang nawasan. Pwede ko i-send sa'yo yung PDF niyan. Mas ngayon, mas efficient ngayon yan. Tsaka mas nakikita mo. Yan, pagkat tinilukot mo, tinapon mo, wala na yan eh. Di ba? Tayo pa, lagi tayo nakaharap sa cellphone ngayong panahon natin, di ba? Yan sir, kailangan din ng filtration na purified. Yung package 5. Lahat po yan kailangan mo ng purified filtration when you want to sell the purified water. Pwede din siya gamitin for that machine. Yes, yan, mas mura. Yung mga ganyang makina kasi pang negosyo. Wala ka ng question. Naubos na ba natin yung question mo? Ito, boss, cash basis only kasi mura. The other one is installment basis, pwede. Walang interest. Pero top quality brand. Mapansin mo, sir, lahat ng mga product na recommended namin for installment
Pero don't worry, may kontrata tayo, ayusin natin in case may problem. Yung mga supply na pyesa, sir. Sa akin, sir. Sa inyo, sir. Sa akin, sir. Basta dito mo binili, sir, kami pa rin ang gagawa. Huwag ka na magpagawa sa iyo. Kumbaga, lahat ng problema dyan, kami ang ayos. Ako, boss, ako, as businessman, I never considered na, may magtatayo ng negosyo dyan, di na ako magtatayo. Actually, mas challenging yun na meron na dyan. Mas challenging yun. Pagalingan kayo ngayon. Yun ang totoo nun. Kasi ganito kung ikaw mismo, na-jinx mo na may magtatayo dyan, dalawa lang yan Pwede kang magtayo din at pwedeng huwag ka na magtayo. Ngayon, para sa mga hindi nagtatayo niyan, yun yung mga may hinaan loob ng negosyo. Ngayon, para sa mga nagtatayo naman, yun yung may mga nakikitang negative na nangyayari. For example ako, gusto ko magtayo ng negosyo yan kasi ang pangit nung sa kabila Hindi ko gusto yung serbisyo ng kabila Tayo nga din ako ng ganyan. Kasi ayaw mo na ginagawa nila, babalter mo yun. Gusto mo sa'yo, ganito quality na gusto. Alam mo yan, kapag dumarami. Pansinin mo, boss, punta ka ng Green Hills. Tingnan mo, ang dami nagtitinda ng cellphone shop doon. Pagalingan sila, paganoon sila ng suki, di ba? Na marami na dyan, hindi na ako mag-rent dyan. Doon na lang ako sa kabila. Ang totoo niyan, boss, the more na mas maraming nandun, the more na mas maraming customer na pupunta. The more na mas maraming pumupunta, the more na mas profitable at mas makakabenta. Kasi kung hindi nagustuhan yung service ng kabila, lilipat lang sa kabila yun Palagay mo, bakit humina? Service, ikaw na sabi niyan. Pangalawa, hindi siya nag-upgrade ng system. Pangatlo, siyempre, napabayaan na rin niya yung negosyo niya kasi may pa rin siyang ginagawang iba. Tapos, tinan mo yung facility. Sarap, di ba? Nakakatakam bang bumili ng tubig doon? Hindi ko ipapangako sa'yo na pag nagnegosyo ka ng yelo, pag nagnegosyo ka ng tubig, yayamang ka, kikita ka dyan. Hindi ko pwede pangako yan, boss. Nasa management nyo po yan. Nasa marketing nyo po yan. Di ba? Nasa urge nyo yan kung paano yan ima-market, paano nyo isa-service sa tao yan. Di ba? Ngayon, boss, ang hirap ituro sa isang individual na hindi interesado. Hindi mo naman talaga gusto Ikaw lang tong nag-isip ng ganyan. Kasi lahat ng parents yan naman ng thinking Kung magiging masayang anak ko rito, eto, libangan. Okay, sige, gawin ko to. Sa'yo anak ko pag kumita to para sa mga apo ko na lang. Ganun ang mindset niyan. Ang isip niyan, hindi na para sa kanya Sabi nga ng tatay ko, palubog na kami. Para sa inyo na lang yan ganun talagang circle of life Let's face the fact, boss. Ngayon, anong generation na lang iiwan mo habang may panahon ka pa? Anong legacy iiwan mo? Itong klaseng negosyong yan, yes, masakit sa ulo, I'm telling you. Unang-una, hindi mo nga alam kung paano patakbuhin. Hindi mo alam kung paano i-manage. Hindi mo alam kung paano i-market. O kaya kami nandito. Yun po ang reason kung bakit kayo bumibili sa amin. Kung bakit kayo nandito. Kasi kami magtuturo sa inyo. Diba? Kasi kami yung well-experienced pagdating dyan. Ngayon, if you don't know what to do, di call us. The way we assist you from the very beginning kung paano bumibili hanggang nag-ooperate yan, parehas pa rin kami. Andyan ang number namin. May problema, tawagan mo kami. That's our commitment. That's why we're putting lifetime service warranty to our product Saka nakakita, bibigay ko sa'yo lifetime service warranty. So, iyon din yung advantage namin. So, daming gumagawa dyan, boss. O, di magpagawa ka sa kanila, subukan mo. O, pag masakit na ulo mo, balik ka sa akin. Ganun ang common na nangyayari Di mo na kaya Sasarado mo yung negosyo mong tinayo. Boss, sabi ko sa'yo, yung machine, it's just a one part of your investment. Mag-franchise ka, mas mahal. Yung sinasabi mong 2 milyon para sa planta ng yelo, planta ng tubig, 2 milyon. Kulang ang 5 milyon mo, boss. Sabihin ko sa'yo. I'm telling you kung magpa-franchise ka. Pero dahil ikaw na nagdi-DIY, kami ang gagawa ng lahat, binili mo, makina lang. Hindi ka bumibili ng pangalan, hindi ka bumibili ng kahit ano. Kasi sa totoo lang, pag pina-franchise ko yan, sige, bigyan kita ng yelo, bigyan kita ng makina. 5 milyon, bayaran mo ako. Hindi kumita pa ako doble, di ba? Pero hindi ko ginagawa. Pwede ko namang gawin, but I'm not doing that kasi mas gusto ko, boss, na makapag-start ka sa murang halaga. Itaguyod mo yan, pagka naging successful, congrats. Salamat at naging parte kami ng tagumpay mo. Yun na lang ang sa akin. Behind our back, boss, sa dami naming kliyente, makikita mo kung palpak po serbisyo di ba? Makikita mo yun Pag palpak ang serbisyo, makikita mo, isang comment lang na negative, boss At alam ko sa kanila, with a clean heart, boss, na yan, na i-survive ko, sir. Lahat sila nagsiyaman na po Pero thank you. Marami nagmamahal din sa akin dahil ganun. Talaki ng lugar ninyo, ang laki ng potential na maging customer nyo ng yelo. Ngayon, boss, ganito yan. Pagandahan kayo ng serbisyo. Kahit may magtayo dyan, boss, ibig bang sabihin yan? Sabi mo, baka ma-jinx ng kapitbahay namin, tayuan din kami. Don't mind them. Nasa serbisyo yan, boss. Service is the key, boss. By the time na ginaya ka na, mayaman ka naman. Kasi marami ka na naging customer. Yun. May pambuelo ka na. May pang ibang next level ka na naman na business venture na bubuksan mo na naman. Ganyan ang negosyante, boss. We never think na may magtatayo dyan. Naku, nakakatakot naman. Stop na natin yung negosyo namin. We never think that. Think always positive. Yes, we think negative also. But di namin hinahayaan yung sarili namin na we will feel down na dahil meron na, tigil na kami. Boss, tignan mo, daming mall
Tayo ang SM, tayo Robinson sa kabila. Kung saan ng McDonald's, nandun si Jollibee. Mapansin mo yan eh. Pag tinayuan ni Jollibee yan, after 1 year, may McDonald's na. After 2 years, may KFC na. Parami yan. Kasi dumaraming customer. Palagay mo ba yung mga negosyanteng yun, hindi nag-survey? Nag-survey yun. May potential market doon. Kaya sila nagtayo doon. Ikaw naman, nag-survey ka din. Sa lugar ninyo, may potential customer ka ng yelo. Tama ako, di ba? Hindi mo maiisip yung negosyong yan kung hindi ka nag-survey. Meron ka nang nakikitang market. Ngayon, yung market mo na yun, tuturo mo ba sa kalaban mo yun? Siyempre, hindi. Yun ang isikreto mo. Etong pagbili mo, etong negosyo mo, hindi mo dapat tinatago. Ang totoo niyan, pag bumili ka, or nagtayo ka, dapat huwag kang mahiya, huwag kang magtago. Ipakita mo sa mga kapitbahay mo, mayroon akong water station, mayroon akong yeyelohan. Pagyabang mo yan. Mayroon dyan yung mga kapitbahay mong inggit, maybe hindi sila bibili sa'yo, pero yung mga galit sa kapitbahay mong inggit sa'yo, bibili sa'yo yun, boss. Oo. Bibili sa'yo yun. Maniwala ka sa akin. Inggit lang kapitbahay mo, pero hindi bibili talaga yun. Pero boss, normal yan. It's a Filipino culture. Ngayon, boss, ito. Sabi ko nga, I love my stranger. Mahalin mo yung stranger. Bakit? People na stranger, sila pa yung magbabalyo sa'yo kung minsan. Kaya ako lahat ng pupunta rito, wini-welcome ko, papakapihin ko, pakainin ko, kung ano man ma-offer ko. Dinayo niyo ako dito. The moment na dumayo kayo dito, boss, kumbaga, malaking pasalamat ko na yun. Na-appreciate nyo yung vlog ko, nanood kayo. Ewan ko kung sinare nyo. Siyempre, din nyo sinare kasi pag sinare nyo, malalaman ng kapitbahay. Kaya nang mahirap sa Facebook ko hindi sineshare eh. Kasi pag sinare, makikita ng kapitbahay eh. Hindi lahat isi-share yung videos mo. Kasi siyempre, kailangan din nilang i-secured yung privacy nila na magtatayo kami nito. Kumbaga ako dito, ikukwento ko sa totoo. Kaya si Sir Robby, binigyan ko ng isang ganon. Kasi nakita ko naman na he's very full-hearted talaga na nagpapakain sa mga tao libre. Lahat yun, pinapakain niya libre yun. So ginagaya ko ngayon, pinapakapi ko rito, pinapakain ko. Hindi nga lang ganun kadami. Pero at least meron, di ba? Kumbaga naintindihan natin yung ganon. Sabi ko kay Sir Romeo, kung ikaw pinapakain mo yung mga bisita mo rito, ako painumin natin libre, tubig. Binigyan ko isang buong water system. Di yun, doon uminom lahat ng mga bisita niya. Yun naman po yung reason kung bakit. Kasi nakikita ko na bukod sa, yes, marketing strat, pero it's a genuinely hearted na before pa namin isipin na kikita kami doon or kikita yun, ginagawa na nila yun, nagpapakain na talagang tao yun, boss. Sa tagal ng panahon, nagpapakain ng tao yun. Hindi naman iniisip na yung kita nun eh. Ang iniisip nun kung paano makakatulong eh. Kung paano magpapakain ng mga kababayan niya yun. Happy ako at napasyal ako ng kababayan ko. Minsan uuwi ako doon pag napunta ako ng Bulacan. Opo, maraming salamat, boss. Kasi nahaba po ng pila ngayon, sir. Opo. Nagtataka nga po ako, sir. Okay naman, sir. Kahit cash basis, installment, treat the same. Kumbaga, mapa-cash base or installment. Pero syempre, may discount lang. Discount lang ang cash fee. Yes, may discount ang cash. Yes, correct. Paggawa po ng poso or deep well, hindi po kasi lahat ng driller ay may data doon sa pinagagawa natin. Actually, dapat kinukuha din ng permit yan sa NWRB. So, sila yung kasing may record. Hindi sa Capitol. Hindi rin po nila alam yun. So, may tamang ahensya para dyan. NWRB or NIA. May geographic design po kasi yan, yung tamang gawain nila kung paano mas magiging maganda yung pagkuha nila ng tubig. Kahapon po, kung napanood niyo yung video ko kahapon, may nagpunta dito, taga San Carlos, Pangasinan. Sira yung first deep well niya. Actually, hindi sira. Ang nangyari po doon, sir, is meron siyang water source na 800 ppm. Yun yung old na deep well niya. Tapos, nagpagawa po siya. Hindi ko siya sinasabihan magpagawa. Sabi niya, hindi. Hanapin namin yung problema. So, nagpagawa siya. Umilit. Sa akin, kung pipilan, marami siyang pera pang pagawa. Umabot ng 2,000 ppm yung tubig na nakuha. So, basically, ma'am, napakapangit naman. Hindi na magandang water source yun. Brackish water na yun. Actually, medyo salty talaga. And then, syempre, sa akin, hindi okay yun. Ginawa niya, parang duda talaga siya sa dating supply. Pati yung supply, ginalaw, yung 800 ppm. So, since ginalaw niya yun, without my recommendation, ginalaw niya, naging 1,000 plus something. Paano nangyari yun? Nasira yung maayos. Di ba? Maayos na eh. Ano nangyari? Ba't nasira? So, ang nangyari po kasi ganito. Instead na dapat hindi na niya galawin, kasi yun na yun eh. 800 ppm na yun eh. Ang ginawa po kasi niya, nilaliman pa, ginalaw pa yung lupa na supposed to be dapat iyon. Kasi sir, yung salt water sir, kapag nasobrahan natin, tapos ginalaw natin yun, aangat po yun eh. Instead na sana hindi salt water yung nakukuha niya, naging salt water pa. So, mas malaki ang problema niya compare sa problema noon na malapit sa septic tank. Septic tank, ang daling linisin eh. Madaling ayusin yun eh. Pero yung salt water, mahirap
ayusin yun. Kasi problema niya, titreat lang namin yun eh. Magko-chlorinate lang kami. Diba? Konting treatment lang, mura pa. Eh, yung sa alat, yan ang mahirap ayusin. May question lang. Yes, sir. Would you recommend the commercial water ng deep well in case of problem? Ano ibig sabihin ng Ford? Oh. Hindi ko na inalam pero. Actually, ma'am, ito po yung isa sa edge ng Watermax. No? The reason why we are catering the quality and yung bukod sa simplified yung makina, yun yung nagiging output talaga eh. Kumbaga, whatever you like it or not, ma'am, kapag ang makina mo is magandang quality, maganda finished product, maganda po yung makina na madaling ayusin, it will last. Alam mo yun, sabi nga ni sir, parang Ford daw. Pero ang ginawa ko dyan, parang Toyota, ma'am. Kasi yung makinang binibenta ko, ma'am, ginawa ko user-friendly. Ganun po siya. Kasi ang goal ko is hindi kayo maging company dependent. Dapat kayo mismo kaya nyo ayusin yung makina mo. Na kayo mismo, kapag ka nasira yung makina, assist namin kayo, maayos nyo yan. Sir, lagi nanonood sa akin, kaya alam na rin niya lahat. Eh. Medyo matagal talaga mag-order ngayon, sir, kasi nakapila po yung mga orders namin. Yung mga machine niyo, sir, saan gawa yun? Dito. Dito na. Dito namin ginagawa eh. Hindi, pero yung mga gamit. Import. Iba-iba. Yung iba galing Germany, yung iba galing US, yung iba galing China. Iba-iba po. Kumbaga, hindi lahat China. Kasi there are some parts na talagang kailangan kong bilhin, mag-outsource to give the best quality. Opo. Yun, sir, pag-iisipan na lang namin muna. Sige po, pag-isipan niyo po. Actually, maganda po yung idea niyo kasi meron kayong libreng tubig, kaka kuryente. Ang ano na lang, sir, kasi hindi naman ako marunong tumingin ng quality ng tubig eh. So, yung water source namin, siyempre, Kami nang bahalang gumawa nun, boss. Kaya po kami nandito para tignan po yung part na yun. No? May times ba na yung mga submersible pump is salty? Ina-actual po namin yung mga yan. Actual dapat yan, sir. Hindi kasi ala chambe. Kasi boss, sabi mo may time na submersible, maalat or ano. Hindi ko masagot yung tanong na yan kasi unang-una, bawat lugar, iba-iba po ang nakukuha namin tubig. Talaga dapat actual. Kung ano yung nandun, yun po yung kukunin namin. Kaya ang totoo niyan, boss, ganito. Pag inegosyo ko ng tubig, hanggat di ka committed sa isang company na mag-a-assist sa'yo, ang dami mong ma-skip, ang dami mong mababypass. Yun ang totoo. Kasi mababypass mo, sir, yung water testing analysis. Mababypass mo yung, yung mga dapat na kami ang gagawa. Kasi sa building planning pa lang, dapat kami na yan eh. Yun, sir, yung space pa lang. Kailangan may layout. Dapat may hazard analysis, may hack-up, dapat pasok sa DOH standard para hindi ka mahirapan kumuha ng permit. Hindi basta-basta ba? Yun ang totoo nun. Committed ba siya? Yung pag-uusapan namin, sir, na kami dalawa. Ano bang hinawakan mong negosyo? First time mo? Simple lang yung negosyo, pang hindi marunong. Yun nga lang, syempre, wala namang... Basic need. Wala naman pong nangarap na maging delivery boy eh. Wala naman taong nangarap na maging parang delivery na lang po eh, di ba? Sabi mo nga, kung willing siya, iyan yung magiging mukha mo doon sa community mo eh. Ialok mo yung tubig tsaka yelo. Siyempre, not all naman is talagang iyan ang pangarap. Pero kailangan gawin dahil may pamilyang binubuhay. May reason eh. Di ba? So, I'm not here para lecture ka kung ano yung dapat mong gawin. You know what to do. Pasalamat kay Insan, may nagpipinan sa'yo. Pero, bihira yung ganyang opportunity. Swerte mo, boss. Big Willie, swerte. Promise, I will double your money in 2 years. Naks! Marami pa akong gustong tulungan, sir. Swerte mo at may ganyan na negosyo. Opportunity yan eh. Kung minsan opportunity, minsan lang kumatok eh. Kaya lang, commitment din talaga yan. Aaralin mong maigi. So, sa amin, nandito lang kami para i-guide kayo. Kapag i-start ng negosyo kasi, syempre, wala naman magtuturo sa inyo kung paano buuin yung makina, paano i-maintain agad-agad yan, at unless bumili ka na. Oo, yun ang tuition fee. Ngayon to yan eh. Sa amin po, yes, manufactured kami niyan, kami yung gumagawa mismo. Tuturo namin naman po lahat sa inyo yan. Kikita kami dyan, syempre. Pero ang totoo nun, in the long term, kayo po yung mas makikita dyan. Kasi tuloy-tuloy, passive income kayo eh. Ang hindi ko lang po masasagot ngayon, dahil unang-una, ngayon lang tayo nagkakilala, hindi nagkikita. Hindi ko masasagot kung gaano kadami po ba yung target market mo dyan. Gaano ba kalaki yung potential customer na nakikita nyo sa area nyo, sa Santa Maria, para magnegosyo niya. Gusto mo talaga magnegosyo niyan? Sa ilong lumabas eh. Sa kanyang idea, ba't ikaw ang hahawak eh? Kasi whatever na nakikita ko sa ngayon, boss, sinasay ko kita, tsaka kayong dalawa. Whatever nakikita ko, boss, whatever na sabihin niya, susunod ka lang naman eh. Kaya lang, willing ka ba? Parang sa ilong nanggagaling kasi minsan eh. Sa una, ang negosyo, mahirap i-put up. Unang-una, you are building your brand eh. Diba? Kapakilala eh. Kaya nga yung iba nagpa-franchise para kilala agad. Kami lalaki pag pina-franchise ko yan. Pero hindi kami franchising company. Sa ngayon, wala pa
kaming policy niyan eh. Wala pa. Wala pa eh. Kumbaga, hindi mapasok sa idea ko na ipa-franchise kasi short term yun eh. Gusto ko pag kayo lumaki, di bibili kayo sa akin pa rin kasi Ang maintenance. yes, sa amin pa din. Yung maintenance yan kasi, mababa lang. Yung franchise kasi, you're paying for the royalty na lang eh. Na hindi kami makapagtayo within 5 kilometers away from your area. Eh, paano kung 10 kilometers away from your area, pwede na kayo magtayo. Diba, talo ka doon. Eh, pwedeng i-penetrate pa rin yun. Tsaka, hindi mo controlled yung water station business. Pwedeng pasukin pa rin, sir. Diba? Kunyari, parehas kayong franchise ko. Parehas kayong dalawa nag-franchise. Both areas magkaiba. So, nag-deliver pa rin siya sa'yo. Mapipigilan ko ba yung franchise ko? Uutusan ko ba yan na huwag ka mag-deliver doon, may franchise ako doon? I cannot do that. Diba? So, the idea of franchise for this business, yes, okay yan kasi makikilala ka agad. Hindi long term kasi magagalit ka rin sa akin na after. Kasi marami akong nakita nag-franchise after 3 years contract, wala na. So, yan po, yung ganyang klaseng negosyo, sir. Manufacturer po kami. So, sabihin, bibigyan kita ng good quality, bibigyan kita ng magandang sistema ng tubig, ng yelo, bibigyan kita ng magandang quality. Ngayon, ang concern mo na lang is paano siya i-manage. Management pa rin, which is actually kami rin ang magtuturo. Lahat po ituturo namin. Kayo na lang bahala kung tutuloy nyo or ano. Pag sa yelo, sabihin mo na may 2 piso, kuryente. 1 kilo. Maganda. Lalo kung may makuha kang kumpanya na Robinson, ganyan. Kasi yung mga Robinson, siyempre, may bili din sa yelo eh. Kukuha po yan, 100 sako, isang araw. Araw-araw yun. Pirma ka ng kontrata doon, boss, araw-araw. Ikaw lang ang magsusupply doon. Hindi makikipag-commit sa iba yun. Ano. Yung client ko dito, sir, sa La Union, siya ang supplier ni Robinson San Fernando. Tapos may ka-contact. Kumbaga, connection talaga. Hindi sa pababaan yan. Connection. Oo. Minsan ganoon talaga eh. Hindi sa presyo pinag-uusapan eh. Connection lang. Narekomenda ka na ito kasi yung product mo. Ayan. So, you might consider. Kaya lang kung nakakontrata pa sa iba yan, syempre, hindi basta-basta bibitaw yan. Nakakontrata eh. Ang i-goal mo muna dyan, to survive the company, hindi muna yung malalaki. Kunin mo muna yung maliit. Doon ka muna. Ma-establish mo lang yung credibility mo, yung pangalan mo sa brand mo. Ngayon, pag maganda serbisyo, maganda sistema, maganda yung quality ng product, ng yelo, hindi ka pumapalto sa deliveries mo sa ibang marirekomenda ka na nun. Tuloy-tuloy na. Maganda serbisyo nila, maganda ang market. So, everybody starts on the humble beginning. Hindi naman tayo pinanganak na may itong kutsara, boss eh. Dami nga nagsasabi sa akin eh. Magtayo ka na ng big bike shop mo. Sabi ko, hindi, kaibigan ko si Francis. Wag, baka mag-away pa kami, sabi ko. Yun nga yung sasabi natin. Connections talaga, boss. Yun ang forte niya. Para sa kanya talaga yun. Ngayon, sa atin naman, boss, kung sumikat ka sa Bulacan na ikaw ang nagbebenta ng yelo, hindi mo na kailangan mag-alok. Ikaw na ang pupuntahan. Parang ito, boss. Pinupuntahan ako ng mga tao kahit nandito ako sa bundok, nasa bukid ako. I don't even, tingnan mga tao. Pati sila, dumating din na naman. Ang kailangan mo. Cold storage, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Apo. Page na lang po. Thank you, kabayan.